Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you!
Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Please do follow Debaters Convention. Okay. So, ito na po, no? Muli po, nagbabalik ang Debaters Convention. Magandang araw sa ating lahat. Good evening sa Pilipinas. Good morning sa Amerika at sa iba pang panig ng mundo, no? So, this is Debaters Convention. So, kung nakikita nyo, no? Meron tayong globe, no? Meron tayong, mapa. So, that is to signifies that the Debaters Convention is worldwide, no? So, because we are worldwide, no? Kaya pinapakita natin sa buong mundo na talagang worldwide tayo, no? Sa mga nanonood. So anyways, ibibigay ko na po sa ating moderator at siya na po ang bahala para ibigay kung anong topic for today, no? So ang ating magiting na moderator na si Brother Eric Dignos aka Shemaya. So take it away, Bro Shemaya. Muli na naman, magandang gabi sa lahat. Narito naman ang inyong mga lingkod sa mula sa Debaters Convention na maglilingkod sa inyo ngayong gabi. At meron po tayong dalawang debatista na ang pag-uusapan nila ngayon ay patungkol po sa Marian dogmas are biblical. Of course, ang atin pong affirmative ay CFC Clam Denmar sa grupo po ng RCC. Ang negative naman si Pastor Rosendo sa Born Again. So, of course, bago po natin basahin po ang atin pong rules sa gabi po ito, of course, lagi po natin
ina-announce na meron po tayo dyan sa YouTube. Paki-click po dyan para po ang atin pong page ay lubusang makilala dahil ito po ang mungkahi po dito ay ang paglilingkod po. At of course, ang akin pong dalangin sa dalawang debatista, narito po tayo para po ay magbigay po kaluguran sa Diyos. Hindi po para maitaas natin ang bawat grupo natin, kundi maitali po tayo sa katotohanan. Sa katotohanan lang po tayo, hindi po sa dalawang kung ano man ang grupo natin, kundi ang dala po natin katotohanan na mag-uuwi po sa kapurihan ng Panginoon. Okay, hindi natin patatagalin dahil ay meron pong sunod-sunod na magaganap sa gabi pong ito na debate. Of course, babasahin po natin ating rules. Rules number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumagot ng at least 3 seconds, magsabi na ang moderator ng next question. Kung kategorikal ang question, kailangan sumagot ng kategorikal muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds at ang moderator at admin ang magbabantay sa 20 seconds time. Kung walang sagot sa kategorikal or hindi kategorikal, next question kaagad, walang paliwanag. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itindig ng affirmative, negative side, at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Pang-anim, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. 7. Out of the topic are not accepted. No side comments, no unprofessional attitude. 10. No objection during conclusion. 11. Respect the admin and the moderator decision is always final. Lastly, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Ang dalawang debatista ba ay sang-ayon sa atin pong regulasyon? Sumasangayon po, moderator. Ang isang side? Yes, Okay, salamat. So, bago ibigay ang atin pong, 15.75, 10.75. 10 lang. Yan eh. 10.75. Okay, meron po akong, alam nyo, stricto ako, no? Sa akin pong napapansin, ng mga nakaraan, medyo may delay po ang pagsagot. So, ito po ang akin pong pagkatapos magtanong, pag wala na po, mag-i-start na po ang 20 seconds. Kaya kailangan sumagot na po. Sang-ayon po ba ang both side? Yes. Yes po. Ulitin ko po Pagkatapos ng magtanong, ibig sabihin, hindi ka na magsasalita, automatic under na po yung 20 seconds. So, malinaw na po yan. Okay, yes, so malinaw po. At wait lang, iset ko lang ang atin pong oras. Andyan na po, no? Wait lang konting lang, share screen. Okay. Paki-confirm sa dalawang debatista kung nakikita ba ang 10 minutes. Yes po, moderator. Okay, so hindi na natin patatagalin. Let's proceed sa atin pong topic, na ang atin pong topic ay patungkol po sa Four Marian Dogmas. Okay, so kung ready na po ang atin pong affirmative, bibigyan kita ng 10 minutes, yes, Bro Jermar. Opo. Okay, time start. So, okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago. At muli, paglilingkuran namin kayo at ipapahayag namin sa inyo
ang katotohanan ng buong linaw sa tulong ng ating Panginoong Diyos at sa tulong ng ating mahal na Birhen na nariyan lamang kasama natin. So ngayong gabi ang paksa natin, patutunayan na ang 4 na dogma ng ating mahal na ina, yung Immaculate Conception, Perpetual Virginity, Assumption of Mary, and Motherhood of God, yung Theotokos, ay biblical. Okay, so para simulan ko po ang aking presentation, alamin po natin sa Catechism of the Catholic Church dito po sa 8890 or paragraph 8890 kung ano ang ibig sabihin ng dogma. Ang dogma ay irrevocable adherence of faith truths contained in divine revelation. Maliwanag na ang dogma ay tumutukoy sa isang opisyal na aral na mayroong banal na revelasyon mula sa Diyos, no? So ang dogma, mga kapatid, it may be a doctrine concerning faith and morals, formally stated and authoritatively proclaimed by the church. So this is according to Merriam-Webster Dictionary, yung definition ng dogma, ano po. So ngayon, ang 4 na dogma, uunahin na po natin ang Divine Motherhood of Mary. According to our source, no, ang Motherhood of Mary, ayan, ay nakalathala dito sa ating dokumento, mga kapatid. Okay? Ayan, sa CCC paragraph 495 and 509, no, ayan yung ating basis, no. Mary is truly the mother of God since she gave birth to the second person of the Trinity who became man for our sake. No, ano po ang biblical verses po niyan? No, hindi ko na po babasahin kasi maikli po ang oras, no, yung John 1:14. No, alam naman po natin na si Kristo ay Diyos, no, na bumaba mula sa langit at nagkatawang tao. Yan, John 1:14. And ito po ay pinatotohanan sa atin ng Council of Chalcedon noong 451 AD. Okay. So next po natin, mga kapatid, ang Perpetual Virginity of Mary. No, the Church traditionally presents Mary as virgin before, during, and after birth, giving birth, no, affirming by indicating these 3 moments that she never ceased to be a virgin, no. So ito, no, ang ibig sabihin ng perpetual virginity ay virgin siya mula pa, no. Siya ay pakasalan ni Jose, no, bago at nung pinakasalan siya at nung sila ay after maikasal. Ano po? Ang ating basihan niyan, mga kapatid, mababasa po ninyo sa Catechism of the Catholic Church 491 hanggang paragraph 507. No, saan po ang basihan natin diyan sa perpetual virginity? Mga kapatid, ang perpetual virginity, no, ay mababasa po natin, mga kapatid, no, sa mga talata ng Biblia na wala naman talagang naging ibang kapatid si Kristo, no, bagamat close relative o kaya pinsan niya, no. Ayan, no, nasa Luke chapter 8 verse 21. Okay, Galatians chapter 4 verse 4. No, si Mary ay isang virgin. Okay? Ano pa? Bukod diyan, mga kapatid, no? Puntahan natin yung 3 dogma na Immaculate Conception of Mary. No, that the most blessed Virgin Mary in the first instance of her conception by a singular grace and privilege granted by Almighty God in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of human race, was preserved free from all stain of original sin. So wala po siyang bahid ng original na kasalanan o minanang kasalanan, no? Saan po natin mababasa po iyan, dogmang iyan, mga kapatid, no? Mababasa natin yan, yung Immaculate Conception, mga kapatid, diyan po sa Gospel of Luke. No, sabi diyan ng ating yang nasa Biblia, no? Sabi diyan ay Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. No, maraming grasya ang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. No, full of grace.
the Lord is with you, no? Nasa Isaiah chapter 7 verse 14, Luke chapter 1 verse 28 to 37. Okay. So, and then nakasulat din po 'yan diyan po sa CCC 491 hanggang 508, no? Sabi diyan, the most excellent fruit of redemptions, no? Ephesians chapter 2 verse 8, no? Sabi diyan, for we are saved by grace through no? We are saved by grace through Jesus Christ, no? Okay? Sunod na tayo, no? Ito yung assumption of Mary, yung ika-4, no? Ang ika-4, sabi diyan, the Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Okay? Ano po ang basihan natin sa dogma na iyan, mga kapatid? Ang basihan natin sa dogma na iyan ay mababasa po natin. Mababasa po natin yan dito po sa sulat po ni isa nating Pope, no? Pope Pius IX, no? Noong November 1, 1950 na tinatawag nating Munificitius Dios. Okay? Ano po ang biblical basis natin diyan sa assumption of Mary? No, meron po tayong Revelation chapter 12 verse 1, yung babaeng clothed with the sun, no, na siya ay may putong na 12 bituin sa kanyang ulo, no, na umakyat sa langit. Yan po ang ating mahal na ina, no. Yung babaeng yan po ay pumapatungkol kay Maria, no. So ngayon, mga kapatid, ulitin natin, no? Mula umpisa, Mother of God, Theotokos, Immaculate Conception, she was free with the stain of original sin, no? Perpetual virginity, it means she is ever virgin, no? Ever virgin before and after, no, na sila ay magsama ni Joseph, and until her course of life, no, talagang virgin siya, no, kaya siya tinatawag na ever virgin. And assumption of Mary, no, na umakyat siya sa langit. Okay, gaya ni Enoch, ni Elias, ni Moses, sila ay iniakyat, no, iniakyat doon sa langit. Magkaiba po yung umakyat at saka iniakyat, no, magkaiba po yon. Pansinin po ninyo, yung assumption and ascension is very different from each other. Okay. Ngayon, mga kapatid, itong mga dogma na ito ay niproclaim ng simbahan at wala pong otoridad ng sinuman na tutulan ang bagay na ito, sapagkat nasa Mateo 18:18 at 16:19 na ang simbahan at ang Santo Papa ay pinayagan at binigyan ng karapatan at otoridad na magproklama ng doktrina o dogma ng simbahan, at pinagtitibay ito ng ating Panginoon Kristo na pagsasabing, whatever you bind in earth shall bind in heaven. No, whatever you lose in earth, you shall lose it in heaven too. No, ayan yung sinasabi sa atin. So meron tayong otoridad, no, na magpaliwanag ng Biblia. Sila wala. So pagdating diyan ay maliwanag na meron tayong naging basehan, no? Hindi lamang catechism, no? Meron tayong mga binasang verses mula sa Bible, no, na hindi ko na binasa pero binanggit ko lang, no, kasi konti lang yung ating oras, no? So iyan yung ating biblical verses na magpapatunay sa ating stand ngayong gabi. Okay, so maliban diyan, kung may tatanong siya mamaya, ay doon ko lang ilalatag yung iba pang mga basehan natin o yung ibang talatang pinagbabatayan natin sa ating stand, no. So ngayon, nalaman ninyo na ang 4 na dogma ng ating mahal na Birhen ay biblical, no. Ayan po ay tinataguyod ng early church and even today, no. So ayan po ang aking presentation. The 4 Marian dogmas are biblical and it is proven by my presentation. Thank you so much po. Okay. So, dyan po nagtatapos ang unang tindig
ng atin pong affirmative. Hindi na po tayo magtatagal dahil meron po tayong sunod-sunod na debate. So bago ko ibigay sa negative side ang 7 minutes, paalala po, after question, 20 seconds start. Okay? So, Pastor Sindo, are you ready? Pastor Rosendo, baka nakamute ka. Ano ba? Nakikita ba ako? Nakikita mo. Mahina, So, mahina yung kanyang audio. Pakilapit-lapit pa ng konti para makuha sa record. Una, sandali. Okay, ang Debaters Convention po ay patuloy po naglilingkod at meron po tayong t-shirt, itim at puti. May nakalagay po na Debaters Convention. Kung nakita niyo po yung isang babaeng maganda dyan sa ating pong platform na siya po ang nag-advertise sa Debaters Convention. Black po ang ginamit, meron pong white, meron po din tayong mugs kung gusto niyo pong mag-order. So, nasa Lazada din, yan, no? At gusto niyo pong mag-PM sa ating pong mga admin para kayo mapaglingkuran. Pastor Rosendo, ready na ba kayo sa 7 minutong pagtatanong? Yes, dinig na ba ako? Yan, malinaw na, sige. Wait lang, Pastor. Denmar, malinaw na ba sa iyo yung boses ni Pastor Rosendo? Yes po. Okay. Opo. Okay, time start, 7 minutes. Okay, so ang tanong ko, no? Ikaw ba ay Marian Devote, ano? Yes po. Yes po, opo. Okay, gaano ka nakatagal Marian Devote? Matagal na since bata pa ako. Okay. So, dito sa iyong presentation, ano, nakita ko less informative, ano, pero sorry. Yung dito sa Mary Mother of God, yung bang inakubahan ito ng council ay nagkaroon ng debate dito sa Mary Mother of God? Yes po. Yes po, nagkaroon po yan ng debate. Kaya po mayroon pong heresiya na tinatawag nating Christotokos na tinatanggi at sinosuppress ng aming simbahan, no, kasi that is a heresy. Ayan. Yung ba ibig mo sabihin na Theotokos ang pagkakaiba ay yung Christotokos? Opo. Magkaiba po, no. Yung Theotokos ay Mother of God, no? At yung isa ay Mother of Man, no? Kasi hindi daw magiging ina ng Diyos si Maria dahil inaakala nila na mas mataas si Maria dahil Next doon question. sa kanilang Next question. paniniwala. Maliban sa Christotokos kay Nestorian ba yun? Yung testo ko, ano? Yung basa na sabi mo? Yes po, nasa history po yon na that is one of the heresy na na-repute po ng council. Okay, maliban ba doon sa Nestorian na within the council itself, bago nila na confirm ito, ay nagkaroon din ba within the bishops ng tinatawag na debate, and many of them rejected itong Mary Mother of God according to history? Ang mga tumututo lang dito ay mga bishop, no, gaya ni Arius, no, na Arianism, no, at meron din na si Apolinario o Apolinaris na ang kanya heresy ay Apolinarism,
Yan, Nestorianism. Next So, question. napakarami po yan. Next question. Okay. Ganon din ba sa Virgin Mary as perpetual virginity ay pinagtanungan doon ng council at marami sa kanila ang hindi rin pumapayag na i-adapt ito sa dogma ng Catholic Church, ang perpetual virginity. Yes, marami pong tumututol diyan pero naigang simbahan dahil ito po ay biblical at ito po ay revelation ng Diyos sa simbahan. Okay, within the council din, itong Immaculate Conception, nag-away-away din ba sila rito at marami sa mga bishop ay tinututulan din ito? Yes. Oo, yes. Dahil inaakala nila na talaga magiging kapantay na ng Diyos si Maria kapag nawalan ito ng kasalanan. Pero hindi ganoon ang naging view doon sa council after nilang magkaroon ng discussion and dialogue para maintindihan itong dogma. Next question. Okay, within the council din ng Roman Catholicism, council nila. Ganun din ba sila mga bishop ay nagtutulan din, nagkaroon din ng tinatawag na rejection dito sa Assumption of Mary? Yes, kasi meron iba't iba silang mga view, As far as I know, merong Jerusalem view, Yung Dormition of Mary, meron siyang iba't ibang version na iyan pinagtatalunan until now. So nangangahulugan, itong lahat ng four Marian doctrine na ito ay pinagtalunan na matagal na taon ng maraming mga bishop bago ay napahintulutan ng Roman Catholicism. Tama ba yon? Yes. Opo. Dahil kailangan i-scrutinize ng simbahan kung ang dogmang ito ay biblical o may basihan, hindi po ito basta-bastang inimbento lang, Ito talaga ay pinag-usapan. Ito ay inupo sa isang lamesa at nag-usap-usap sila, Next patungkol question. dito. So, ibig mo sabihin, hindi lamang mga bishop, kung hindi pati pope, noong mga panahon na yon ay meron din rejection tungkol dito. Accepted mo ba yon? Hindi po. Wala po akong nabasa na pope na nagkaroon ng heresy patungkol dito sa Marian dogmas. Nangangahulugan, kahit na tayong dalawa, hindi rin nagkakasundo dito sa mga doktrina, sa mga dogmang ito. Accepted mo ba yon? Yes po. Kaya po nga tayo may debate ngayon eh. So, minsan na na once na hindi ka nag-accept nitong mga doktrina nyo, they were declared anathema. Tama ba yon? Correct. According to the Vatican I and the Vatican II documents, Ang sabi doon, let him be anathema. Lahat ba ng mga bishop na tumanggi at nag-reject, ay declared sila sa anathema? Yes. And they are excommunicated sa church. Ibig sabihin, once lang na meron kang hindi pinaniwalaan sa dogmang ito, excommunicated ka na at anathema ka, ibig sabihin, curse ka na. Yes, because this is the revelation of God. It means that God cannot err or cannot having mistake, Time. wala siyang pagkakamali kapag Time. siya nag-reveal. Time. Okay, dyan po nagtatapos ang unang bugso ng debate. So of course, hindi na natin patagalin. At dito po tayo sa tindig po ng atin pong affirmatibo. 10 minutes, where are you? 10 minutes. Okay, negatibo. Brother Denmar, ready na ba kayo sa 10 minutong presentation? Ay, si Pastor Rosendo po. Sorry. Pastor Rosendo. Okay, Pastor Rosendo, ready na ba sa 10 minuto? Okay. Okay, pag nagsalita kayo, papaganahin ko na yung 10 minuto. Okay. So, magandang gabi sa lahat. Ang issue namin ni Brother Delmar ngayon
ay isang mahalagang issue regarding dogma of the Catholic Church. This is about the four Marian dogma, which are, sabi nga niya, biblical. Pero nakita naman natin, lahat ng itinanong ko sa kanya, ay kung biblical ito, marami, no? Inaccept niya na maraming mga bishop at maraming mga taon, no? Na bago ito na talaga. At marami, sapagkat pinag-usapan nila, sila nagtalo-talo tungkol sa mga dogmang ito. No? So, ibig sabihin, hindi naman katakataka na lalo yung mga hindi naniniwala sa dogmang ito ay hindi tinatanggap ito. Bakit? Sapagkat ano ba yung ng mga hindi tumanggap na mga bishop? Nakita nila ay hindi biblical. No? Sapagkat yung ginawa nilang basis na isa lang, no? Tulad dyan, isang binigay niya na dito, talata lang, you cannot make a dogma or a doctrine out of one, no? Not one scripture. Katulad sa Mary, Mother of God, 1 John 1:14 lang. No? Yung 1 John 1:14, sabing ganon na Jesus became flesh. Naging flesh lang si Jesus, Mother of God na. No? Kung titingnan natin, itong mga dogmang ito, ibig sabihin, hanggang noong pang panahon, hanggang ngayon, pinagtatalunan, hindi lamang ng mga Roman Catholic. No? Kung hindi yung mga outside Roman Catholic, kung yung mga nasa loob ng Roman Catholic, hanggang ngayon, pinagtatalunan ito, hindi lalo na sa labas. Kaya normal lang yon. No? Kaya nga, kung titingnan natin ito, na siya, Marian devotee pala, at kailangan maunawaan niya talaga yung kanyang pinananampalatayanan. Kung titingnan natin dito sa Biblia, dito po sa sa mga talatang ito, yung Mary, Mother of God, gusto ko lang bigyan ito ng excuse me. Mary, Mother of God, kailan ba ito na-develop? Doon sa Council of Ephesus, 431 AD. Ano ibig sabihin ito? 431 AD, ibig sabihin almost 300 years nung sa mga apostol bago ito na-declare ng Council of Ephesus. Hulugan, hindi tinuro ito ng mga apostol. No? Mother of God, hindi nila tinawag ng mga apostol si Mary na Mother of God. Ganon din naman. Yung itong perpetual virginity, 4th century lang ito. So, hindi rin tinatanggap noon ng mga maraming mga rito na ito ay na mga bishop na may perpetual virginity, si Mary. Paliwanag ko 'yon mamaya, Ganon din naman yung tinatawag na Immaculate Conception. Si Pope Pius IX, December 8 lang. Kailan? 1864. Nangangulugan 1,600 years na. Hindi pinag-uusapan ito ng mga apostol at saka yung early churches ng Roman Catholic kung hindi noon lang 1,500 years. Ang layo, ibig sabihin talagang napakaraming debate, napakaraming pagtatalo, hindi lamang yan. May mga dugong umagos pa, according to history, dahil lang dyan sa pagtatalo ng dogma. Katulad yan, yung assumption of Mary. Kailan na pa ito ni Pope Pius, 12? 1980 lang. So 1980, kailan lang ito sa ating panahon na? Assumption of Mary. So ibig sabihin ito, umaabot sa 1,600 years. Hindi na pag-uusapan niya ang Sounds of Mary sa Roman Catholic sa kalamang noong 1980. Yan. So, meron mga makita natin, ang isang malaking katanungan dyan why did it take so long for God to reveal important dogmas? Dapat sagutin niya ni Denmark, bakit napakatagal? For 1,000 years bago in-reveal yung important dogma kung yan ay sa Panginoon. Bakit hindi kagad in-reveal nung una para ng mga Kristiyano, Katoliko,
ay alam na nila ito. No? Kaya nga kung titingnan natin, itong Immaculate Conception, unahin ko muna itong yung una niya, Mary, Mother of God. Now, the term Mother of God, it was used only in the time of the 5th century during Council of Efeso, 431. Ibig sabihin ito, it shows that si Mary, sabi ng ganon, ay said to be Mother of God, out of Jesus and out of man. Kaya nga kung titignan natin, paano naging Mother of God? Pinagtalunan nila ito na pag sinabi mo kasing Mother of God, ibig sabihin niya ay si Mary ay na-elevate into a goddess. Kaya may pagtatalo. Ayaw mo tanggapin ng iba. Kaya nga napag-anuhan yung Theotokos na si Mary is a God-bearer, at yung tinatawag na Theotokos o Mary is Jesus Christ bearer. So, imbes na Mary Mother of God, na medyo confused. Dahil pag sinabi mo si Mary Mother of God, na-elevate mo na siya doon sa kanyang kategory na ibig sabihin ay iisipin na marami, since Mary is Mother of God, therefore she is also God. Kasi Mother of God siya eh. Kaya dapat, pwede ba yung Mary, Mother of Jesus Christ? And that is the logical, because si Jesus Christ is both God and man. So Mary, ang dinala ni Mary ay si Jesus Christ as man. But we believe in hypostatic na both Jesus Christ is woman and one of God. Pero pag sinabi mo He's the Mother of God, ay makikita mo, ibig sabihin yan, kung meron pang ina ang Diyos, mas mataas pa kay Jesus Christ yun. And that is the thinking of many, katulad nun, yung mga tinatawag nilang confusion at rejection. Kaya we uphold the idea that Jesus was truly God. And sabi nga ganon, from the moment of conception. Kaya lang, it is a wrong choice, na sinabi natin, imbes na Theotokos, Christokos, pero yan, si Nestor ay tinanggal, Nestorianism is, also, merong katungkulan sa church din, Ayan. Sa title, sabi nga ganon, hindi ko maano lahat ito. Sabi nga, Mary could, pwede na lang sabihin, Mary, pag sinabi mo Mother of God, Mary must be, he's not a sinner. Kaya pumapasok dito yung susunod, Immaculate Conception. Kung Mother of God siya, ibig sabihin, he must be not a sinner. Paano magiging hindi sinner siya, lalabas na Immaculate. Ibig sabihin, Immaculate Conception ay, he was conceived, si Mary, na wala talagang bahid ng kasalanan. But the problem is, kung walang bahid ng kasalanan si Mary, dapat yung nanay niya wala rin bahid ng kasalanan. Yung lola niya wala rin. Yung grandparents nila walang bahid ng kasalanan for her to become sinless from the conception. That's Immaculate Conception. Pero makita rito ang doctrine nito na debated, rejected by the Church Father din. Hindi niya lang masabi. Sino mga theologian na nag-reject nito? Si St. Augustine noong 354, si St. Chrysostom noong 347, si St. Ambrose noong 339, si Eusebius, si Thomas, at ganon din, marami pang iba, pati Pope, si Pope Gregory, si Pope Innocent, Pius, at St. Gregory, may mga rejection ng mga dating Pope na hindi niya inaccept ito. Therefore, sabi ko nga, maigsi ang oras, dalawa pa lang ang natatalakay ko dito, pero makita natin na rejected naman lahat ito. Mary perpetual, ibig sabihin may mga kapatid, na sinasabi rito, si Jesus Christ. We cannot just, the Bible, sabi nga niya, mahirap tayo magbasa, kulang oras natin, maging yung assumption of Mary na siya ay makyat, bodily, ay dineclare ito, Pope Pius IX, kailan lang. So this dogma, sabi ng ganon, kasi sa akin... Time.
Okay. Of course, hindi matatapos ang ating unang round kung wala pong cross-examination mula sa atin pong affirmative. So, 7 minutes. Okay, Mr. Affirmative, Okay. are you ready? Ready na po, moderator. Okay, bago ko ibigay sa iyo ang 7 minuto, paalaala po, pagkatapos ng tanong, automatic umaandar na po yung 20 seconds. Kaya wag sayangin yung time. Time started, 7 minutes for the affirmative. Start. Okay. Magandang gabi, Pastor Rosendo. Una ko pong tanong, Pastor. Ano po ba ang kahulugan ng Mother of God para sa'yo? Well, pag sinabi natin Mother of God, ibig sabihin sa Tagalog, ina ng Diyos. Nangangahulugan, kumakatawa kung siya ina ng Diyos, sa ating isipan, siya Diyos din. Mayroon din siyang tinatawag na Next higher question. level. Next question. than the Okay, human tanong ko, being. Pastor Rosendo. Tanong ko po, ano po ang pagkakaiba ng Mother of God at saka God the Mother? Sa Tagalog, ang Mother of God ay ina ng Diyos. Sa Tagalog naman, ang God the Mother ay Diyos ina. Yun ang pagkakaiba para maunawaan natin sa Tagalog. Next question. So magkapareho Next question. yun. Next question. Ibig sabihin, Pastor Rosendo, yung isa ay ina ng Diyos at yung isa ay Diyos ina. Tanong ko po, Pastor Rosendo, saan sa aming doktrina, kahit na lang sa katisismo, o kahit sa amang dokumento kasumitas, na mayroong kaming doktrina na si Maria ay Diyos din at sinasamba? Well, sabi ko nga, yan ay nasa tinatawag na diwa, lalo't-lalo na yung hindi gano'ng nanampalataya sa inyo. Mother of God nga ay nagkaroon na ito ng tinatawag na rejection eh. Nagkaroon Next din question. ng iba-ibang Next within question. the Roman Catholic Church. Next Okay. question. Okay. Question ko po, Pastor Rosendo. Meron ba kayong referensya na nagsasabi, referensyang Katoliko na nagsasabing ang doktrina ng simbahang Katolika ay Diyos si Maria? Meron po ba o wala? Sabi ko nga, walang recorded pero ginagawa outside sa mga members ng Catholic Church. Next question. Okay, next question ko po, Pastor. Ayon po sa definition ng Mother of God, si Maria ay ina ng Diyos. Tanong ko po, kasi nabanggit nyo rin yung Juan 1:14. Si Kristo ba ay Diyos? O hindi? Oo. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God, and the Word became flesh and dwell among us. Si Kristo ay Diyos na totoo, na nagkatawang tao. Next question. At nung nagkatawang tao siya, Pastor Rosendo, siya pa rin ba ay Diyos? O hindi? Siyempre, siya ay dual nature, tao at Diyos. Next Kaya question. maliwanag, Pastor Rosendo, na si Maria na ina ni Jesus ay ina siya ng Diyos, anak na nagkatawang tao. Tama po ba o mali? Tama, pero ina rin siya ni Jesus na nagkatawang tao. Mas malapit yung ina ni Jesus kesa ina ni Jesus na Diyos. Ina ni Jesus na tao. Mas malapit yon kasi tao si Maria eh. Hindi naman siya Diyos.
Next Okay question. po, sige, iwanan na po kita dyan, ano? Puntahan naman po natin itong Immaculate Conception. Tanong ko po sa inyo, sabi po ng anghel, Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Tayo ba mga Kristiyano ay naligtas by grace? O hindi? Tama. Sabi nga ng Ephesians 2:8, by grace you have been saved through faith. It is not of your works, lest any man should boast. It is a gift of God. Kaya hindi lang grasya, kundi regalo ng Diyos ang kaligtasan natin. Biyaya. Yun ang ibig sabihin ng grace. Next Hindi question. binabayaran. Okay. Okay, next question ko, Pastor. Ibig sabihin, ay pwedeng iligtas ni Jesus ang kanyang ina mula sa kasalanan. Mayroon bang kakayahan si Kristo na iligtas ang kanyang ina mula sa kasalanan? Oo o hindi? Oo naman. Kaya nga sabi nga ni Mary, no, na sabi nga niya, sabi ni Mary, and my spirit rejoice to my God, my Savior. Merong kailangan ng kaligtasan ni Mary. At ang kaligtasan niya, nandun mismo kay Jesus. Kailangan Next din question. niya ng kaligtasan. Next question. Okay. Next question ko po, Pastor. Noong sumampalataya ba si Maria kay Jesus, siya ba iligtas na? Siyempre, ang pananampalataya ang nagliligtas. Sabi nga ganon, ulitin ko, by grace you have been saved through faith. Nangulugan, biyaya, no? Grace, no? Unmerited favor, biyaya ng Diyos yun, at matatanggap mo lang yun Next sa question. pamamagitan ng pananampalataya. Next question. Okay, next question ko, Pastor Rosendo. So kung may kakayahan si Kristo na iligtas ang kanyang ina, may kakayahan din ba si Kristo na iakyat sa langit ang kanyang ina? Oo o hindi? May kakayahan meron, pero wala nasusulat sa Biblia. Kaya nga dogma eh. Kasi ang ibig ko sabihin ng dogma, it is a teaching which is accepted to be truth but no biblical basis. Tinatanggap niya ang katotohanan, inakyat si Maria, pero wala Next naman sa question. Biblia. Next question. Yun ang Okay, dogma. next question. Pastor Rosendo, tinatanggap po ba sa Isaiah chapter 7 verse 40 na si Maria ay birhen? Time. Si Maria, Nabutan ng time. Miriam nga. Okay, dyan po nagtatapos ang unang yugto ng atin pong debate. Of course, medyo umiinit-init na. So, of course, hindi na natin to patagalin. So, pasok po tayo sa second round and it is a rebuttal, no? Siyempre, unahin po natin ang atin pong affirmative. Ready na ba? Ready na po. Okay, time start. 10 minutes. Okay po. Isang magandang gabi sa ating lahat, no, mga kapatid. Ako po ay natutuwa doon sa ating naging cross-examination. Bagaman kulang at hindi natin naitanong sa kanya yung perpetual virginity at saka yung assumption. No? Naitanong ba natin? Oo, naitanong pala natin. No, unahin natin yung Mother of God. No? Doon sa Mother of God, mga kapatid, sang-ayon siya na magkaiba ang ina ng Diyos at Diyos ina. So, ibig sabihin mga kapatid, mali na naman yung assumption. Ito pala ay si Pastor Rosendo pala ang nag-assume na pareho ang kahulugan ng Mother of God at saka God the Mother. Remember, Pastor Rosendo, pagka sinabi nating God the Father ay Diyos Ama. Pag sinabi nating Father of God, Ama ng Diyos. No, magkaiba doon pa lamang sa sentence at kahit sa definition. No? Sinabi mo rin, inaamin mo rin na wala kang mababasa o walang naitala na kahit anuman dokumento o record na nagtuturo sa simbahang Katolika na si Maria ay Diyos. No? Wala po noon. No, kahit yung aking nakatunggali noon diyan sa bagay na yan na si Pastor Ferdinand ay wala ding labas sa akin. No, wala rin siya naisagot sa akin. Okay? So, inaamin nyo rin na si Kristo ay Diyos, buhat pa ng pasimula at nang bumaba siya sa langit at nagkatawang tao at nung siya'y naging tao, dual nature pa rin siya pa rin ang tunay na Diyos. So, ibig sabihin, nangangahulugan lamang
Nung tinatanong kita kung si Maria ay maaaring maging ina ng Diyos anak na nagkatawang tao, ang sagot nyo ay oo. So wala na tayong pagtatalunan dahil inamin nyo na si Maria ay ina ng Diyos anak na nagkatawang tao. Okay? Ngayon, iwanan ko na po yan, no? Papunta dito tayo sa Immaculate Conception. Tinatanong po kita kung si Maria ay iniligtas o may kakayahan ba si Kristo na iligtas ang kanyang ina mula sa kasalanan. Ang sagot ko po ay oo. So, ibig sabihin, aminado kayo na si Maria, according to Ephesians chapter 2 verse 8, no, as she is the full of grace, no? Ibig sabihin, hindi lang kakaunti, kundi marami pa, no? Buong-buo na grasya ng Diyos. Sabi nga sa Rosario Santa Maria, Aba Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. So ligtas na siya. Okay, hindi na kailangan pang iligtas pa kasi unang-una sumampalataya na siya no? So mali yung assumption na naman ni Pastor Rosendo na kailangan daw ni Maria ng kaligtasan. Una po si Santa Ana, siya po ay immaculate. No, si Santa Ana, ito yung nanay ni Santa Maria. So immaculate din si Santa Ana at wala rin siyang bahid ng kasalanan. No? Bakit mga kapatid? According to Ephesians chapter 1 verse 3 to 5, ang Diyos ay may kakayahan. No? Basahin natin, maidiin natin kay Pastor Rosendo yan. Babasa tayo ng isang talata. No? Ephesians chapter 1 verse 3 to 5. Ano po sabi diyan? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo na siya nagpala sa atin sa bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig na tayo itinalaga niya ng una ng pagkakupkop tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Ayon sa kalooban ng Diyos, tayo, buhat pa ng pasimula, bago pa lalangin ng sanglibutan, tayo ay banal at walang dungis. Kaya ng Diyos na i-preserve ang mga tao ng walang kasalanan. At ginawa niya yan kay Santa Ana at kay Santa Maria. Ngayon, tinanong natin siya kung ligtas na ba si Maria, sagot niya ay oo. So wala na tayong pagtatalo dahil napatunayan naman yan ni Pastor Rosendo, tinutulungan niya tayo na patunayan na ang ating dogma patungkol kay Maria ay biblical. Okay? Puntahan natin yung assumption. Tinatanong natin siya sa assumption kanina, no, may kakayahan ba si Kristo na iakyat ang kanyang ina? Kasi sabi niya, may kakayahan daw iligtas ni Kristo ang kanyang ina, no? So, pag sinabi natin ligtas, dadalhin niya sa langit. Kasi ligtas na Gaya ni Enoch at Elias at saka ni Moses na iniakyat din sa langit, no? Ay may kakayahan din si Jesus na iakyat ang kanyang ina sa langit. Saan po natin mababasa na si Santa Maria ay nasa langit? Bibigyan ko po kayo ng talata patungkol po diyan, no? Dito po mga kapatid, bababasa ninyo si isang talata sa unang Korinto, no? Ayan, no, para may basihan tayo, baka sabihin ni Pastor naglalaway ako dito, no? Meron tayong basihan yan, no? Nandito sa unang Korinto. Okay? 15 verse 15, verse 54 to 55 to 57. Ayan. Okay? Then ano pa, no? Yung nakita ni San Pablo na umakyat sa langit. Okay? Sabi niya, 'di ba, na naginip siya, may nakita siyang tao na umakyat sa langit, ayun ay si Santa Maria. Okay? Ngayon, meron tayong basihan sa Biblia patungkol dyan sa bagay na iyan, no? Ngayon, sundan natin ng patotoo mula sa Bible, saan ba yung perpetual virginity? May kapatid ba si Kristo? Ito, dito madadali si Pastor kasi tandaan ninyo, ay wala talaga siya nalalaman sa Greek. Okay? So, puntahan natin yung perpetual virginity. Kapag sinabi natin mga kapatid na si Santa Maria ay ever virgin, ano po sa Greek yung ever virgin mga kapatid?
Ano? Okay? Ngayon, bago natin sagutin yung tanong na yan, sagutin natin. Ano yung Greek nung kapatid? Kasi meron dyan kapatid na binabanggit, mga kapatid daw ni Jesus yan, no? Ayan po mga kapatid, yung sa Greek niyan, no, hindi natin pasusubalian yan na iyan talaga ay literal na isinalin bilang kapatid. Pero iyan po ay nangangahulugan din na malapit na kamag-anak. Pag tinignan niyo po sa Biblia. Okay? Pag tinignan niyo po sa Biblia at sa Greek Strong's Dictionary, iyan po ay tawag dito, iyan ay tumutukoy sa kamag-anak, kapatiran sa simbahan, o kaya ay malapit na kaibigan. Kaya tinatawag na kapatid. Kahit naman sa ibang mga sekta, pag nagtawagan kayo magkapatid, hindi ibig sabihin na kayo magkapatid sa laman. Okay? So ngayon, mga kapatid, no, gaya niya yung ating sagot sa kanya, ano yung Greek adelphos, mga kapatid? No, diyan po sa talata, ang adelphos, mga kapatid, kamag-anak, kapanalig o kababayan. Rome chapter 9 verse 3, Gawa 1:15 hanggang 16, Mateo 12:49 hanggang 50, Roma 7:4 at unang Korinto 1:10. Ayan yung mga talata, no? So next natin, natalakay na natin ang Immaculate, ang Mother of God, ang Assumption of Mary, Perpetual Virginity. Kompleto na pala yung 4. So wala na tayong i-rebat dito kasi wala naman ang masyadong sinasabi si Pastor Rosendo. Yung hamon niya sa atin na sinasabi niya na patunayan ko daw bakit daw late magpahayag ang Diyos sa simbahan, no? Malay ko, Diyos yun hindi natin alam. Kaya nga ayon doon sa kanyang sinabi sa Biblia, no? Minagaling ito sa pamamagitan ng Diyos. Gaya ng sa Council of Jerusalem, meron din po doong revelation of faith, no? Doon sa Council of Jerusalem sa Acts chapter 15, no? So kung sasabihin ni Pastor na late din ito, ay sila na magtalo ni Peter at saka ni Paul doon sa Jerusalem, no, doon. Yung mga katalo niya na mga apostol na po, no. Ngayon, limitado na ang ating oras, hindi ko na mababanggit yung iba pang mga bagay. So siguro hanggang dito na muna tayo, no. Kasi wala pa naman masyadong inilalatag or nire-rebat ang ating kausap na si Pastor Rosendo. So yan lamang po muna, moderator. Okay, wave niya ang 10 seconds. So, natin sa 7 minutes. Okay, dyan po nagtatapos ang unang tindig po ng rebuttal ng atin pong affirmatibo. So, kung ready na po ang atin pong negative, 7 minutes. Wait lang. Bakit ganito yung isa? Wait lang. Wait lang po. Bakit siya ganito? Wait lang. Dito ko siya. Okay. So, time start. 7 minutes. Start. Okay po. Okay, Brother Denmark, salamat sa kapahayagan mo, second presentation mo. May tanong ako na pwede ba natin sabihin at accepted din Mary, Mother of Jesus? Yes, pwede natin i-accept, but Jesus is a God, so therefore, the right term is Theotokos, Mother of God. Next question po. So, thank you. Dito, sa sinabi mo, sa Luke 1:28, ano ba nakasulat doon? Sabi mo, full of grace. Full of grace ba o highly favored? Full of grace po yan. Opo, full of grace po. Kahit po sa Greek natin tignan. Yes po. Okay. Kahit sa Greek natin tignan. Okay. That is full of grace. Be highly favored, ha? So, kung titingnan natin, yung perpetual virginity ni Mary, sabi mo ay,
yung nakalagay sa Biblia, brother and sister, ibig mo sabihin, ay kamag-anak ba ang sinabing ganon? Yes. O anak Yes ni po. Mary? Stop the time. 5 Yes po, minutes. from the word Stop the time. Adelphos. Moderator's time. Kamag-anak ni Mary o Moderator's anak ni Mary? time. Moderator's time. 5 minutes and 30 seconds. Bro, Denmar, warning. Hindi pa tapos ang question. Nag-interrupt ka. So, meron kang isang ano. So, 5 minutes and 30 seconds. Mr. Negative, paki-refresh yung question. Patapusin mo muna bago Sige po. pumasok. Okay, time. Resume. Okay, yung sabi sa Biblia ay si Mary may mga anak, no? At si Jesus Christ may mga kapatid. Hindi mo ba ina-accept 'yon na anak talaga ni Maria at kapatid ni Maria, kapatid ni Joseph, No. yung nakasulat sa Biblia? No po, Pastor, dahil ang Adelphos po sa Strong's Greek Dictionary, number 80, ang sabi dyan, a brother, member of the same religious community, especially a fellow Christian. Ayan po. Next Okay. question. So, yung assumption ni Mary, no? Meron ka bang biblical verse na sinabi si Mary ay inakyat ni Jesus Christ sa langit? Meron ba? Anong Yes, verse na nasulat? Meron po akong binasa po kanina na verse po, Revelation chapter 12 verse 1. Yun po yung aming basis ng assumption of Mary. Next question. Revelation chapter 12 verse 1. 1. Okay, tingnan doon. Sabi dito, and there appeared a greater wonder in heaven, woman clothed with sun and moon, under her feet, upon her head, a crown of 12. Saan dyan yung word na nag-ascend si Mary? By context po, no, na iyan po ay si Maria, no, Genesis chapter 3 verse 15. Siya din yung babae na katalo ng ahas, no. Ayan. Next question. According to Ibig sabihin Proto-Evangelium. yung chapter 12 na Revelation, si Mary yon, pero prophecy yon. Accepted mo ba na yon ay prophecy at maaaring hindi kumatawan kay Yes. Mary? Yun po ay prophecy na accepted mo. kumakatawan kay Mary. So, yes ka. Hindi accepted mo na yun ay prophecy at hindi, na hindi kumakatawan kay Mary. Moderator, objection, moderator, di pa ako tapos sumagot. Pause the time. 3 minutes and 7 seconds. So, Pastor Rosindo, nasa process pa siya ng pagtatanong, hindi pa naubos ang kanyang 20 seconds. So, tayo na kayong dalawa, 1-1. So, okay. Alanganin na Bro Denmar, meron ng 3 seconds. So, anong gusto mo? I-repeat ba niya o mag-next question? Hindi na Sige po. kayanin. Okay, next question. Okay, Pastor Rosindo, 3 minutes and 7 seconds. Either you repeat the question or proceed to another question. Time start. Okay, sa Immaculate Conception, sino ang nagbigay ng dogma nito, nag-accept, at saka anong year in-accept? Okay, patungkol po diyan, no, binabanggit ko kanina na yung Immaculate Conception po, no, unang-una ibinigay po yan sa church, no, doon sa Council of Ephesus, no, na nabanggit yun naman po noong 431, no. Ayan. Next question. Next question. In-accept mo na yung Immaculate Conception, 431? Ano po ba ang tanong niyo? 1854? Okay. Ang Immaculate Conception po kasi ay binuo, no, at iyon po ay naging ganap na
dogma noong 1854 no panahon ni Papa Pio IX no sa kanyang Ineffabilis Deus na papal bull no. Naging ganap po 'yon noong 1854 pero nagsimula po yan ancient time. Next question. Next question. Yung Mary Perpetual Virginity. Kailan ito nag-exist? Ano po, pakiulit po yung tanong, hindi ko masyadong nadinig. Mary Perpetual Virginity, kailan ito nag-exist? Okay po. Yung Perpetual Virginity of Mary po, no? Ayan po, no? Ibinigay po yan sa simbahan, Pastor Dindo. Ito po ay, tignan natin yung date nito. Ayun, no? Yan is the Council of Chalcedon, no? Noong 451. Next question. Okay, next question. Yung Assumption of Mary. Sino ang nag-formulate itong dogmang ito at kailan? Okay, yung Assumption of Mary naman po, no, na tinutukoy ninyo, yun po ay ay binigay din sa simbahan. Okay, yun po binigay sa simbahan noong panahon po ng isang Santo Papa. Okay, yung binabanggit nyo kanina. Sino at kailan? Next question. Sino at kailan? Okay po, sasagutin ko. Assumption of Mary. Opo, ito na nga po nung panahon ni Papa Pius XII noong 1950. Nobyembre 1, 1950. Siya dineclare na Santo Papa. Okay, nangangahulugan bago na-declare yan, ilang taon ang lumipas? Time. So, hindi po umabot yung huling tanong. Okay, so hindi na natin patagalin dahil meron po tayong sunod na So, tapusin po natin yung pangalawang round bago po tayo magbabasa ng comment dyan. Alam ko, meron na pong mainit na debate dyan sa atin pong dyan sa online, no? So, mamaya po ay mag-shoutout po tayo kung sino pong nandyan. So, hindi po na po natin patatagalin. Ay bibigyan po natin ng 10 minuto po. I-reset ko. Yan. Bibigyan po natin ng 10 minuto po ang atin pong negative side para po ilatag ang kanya pong rebuttal. Okay, Pastor Sindo, ready na ba? Ready, okay. Time start. So ulitin ko lang hindi ganong kabisado ni yung kanyang references. Ulitin ko si Mary Mother of God. The term Mary Mother of God. Sabi ko 5th century ito at Rome. Pinagtalunan ito, Rome use of word na Mary Mother of God. It is a presumption that Mary also is a goddess. Kaya wrong choice of words. Kaya yung title na yan ay si Mary ay na-elevate siya. But she is just a human and don't have any deity as a god. Kaya kung titingnan natin, ito naman Immaculate Conception, it is a dogma of was declared by Pope Pius IX noong 1864. Itong dogma ito it is a merit of Christ for the Savior of human race. Kaya itong doctrine ito, dinibati ito talaga. Sinabi niya na, nagkaroon ng debate ito sa mga theologians, ganun din sa mga papa. So accepted niya na yon. Kaya nga itong Mary, conception of Mary, hindi pwede na si Mary ay conceived without sin. Nabahiran siya ng kasalanan. Ang pwede lang dito, nasabing ganon, kahit na yung mga obispo nila, na pwede na si Mary ay pinatawad sa kanyang kasalanan pero hindi siya kinonsip na walang kasalanan para lumabas si Jesus Christ na walang sala, Kaya yun ang isang Itong Immaculate Conception ni Pope Pius IX, December 8, 1954. Kamali siya rito Mary conceived without sin. Yan nga yung sinabi ko na walang original sin si Mary. Pero yung Romans 3:23, ang sabing ganon, all have sinned and fall short to the glory of God. Kaya merong kasalanan
meron siyang mana rin na kasalanan. Hindi siya exemption from the sin. Kaya nga si Mary need also a Savior. Kaya sabi niya, my soul exalt to the Lord and my spirit rejoice in the Lord, my Savior. So, yung RCC, ilan nila, si Mary ay sinless. Pero it is a fallacy of logic. Kaya yung mga ancestor nila may kasalanan Kaya may kasalanan siya. Kaya even the church, Father, mga po, dinideny nila yung dogma ito. Mary is not a divine. She is not, born without sin. Yung Mary perpetual virginity ay na-conceive ito ang 4th century. Ito ay already, been taught that Mary's perpetual virginity, at sabing ganon ay magkaroon siya ng asawa, si Joseph, the wife, at they had children. Sabing ganon, nagkaroon sila ng offspring. Kaya nga sa Mark chapter 6, verse 3, kung titingnan natin yung mga talatang ito, kulang tayo ng oras, pero mas gusto ko bumabasa ng talata para naunawaan natin Mark chapter 6, verse 3, anong sabi rito? Is this not the carpenter, the son of Mary? Makita natin ito. Sabi nila, hindi ba ito carpentero? Son of Mary, brother of James and Joseph. So mali yung kanyang sinasabi. Yung ginamit niyang adelphos. Mahalaga ito, tinatago lang nila na talagang meron pang mga half-brother si Jesus Christ. Na pagkatapos noon, ay panganak si Jesus Christ, ay nagkaroon pa sila ng anak ni Joseph. At ito sabing gano'n, si James, si Joseph, si Judas, Simon, at yung meron pang mga anak sila na babae. Kaya makita natin din dito, yung word of brother and sister, hindi yan could mean relative. Mga anak yan sa Matthew 12:46. Anong sabi ng Matthew 12:46? Ganito ang nakasulat. Matthew 12:46. Ganito nakasulat. Sabi rito, now while we had taught the people, behold, his mother and his brethren. Paliwanag ito, his mother and his brethren. Nakulugan, sinabi ni Jesus Christ, yung nanay niya, hindi niya tinatanggi, At saka yung mga kapatid niya, stood without desiring to speak with him. Kaya sabi niya, who is my mother, who is my brethren? Ibig sabihin yan, ina-accept ni Jesus Christ yung nanay niya at yung kanya mga kapatid. Pero pinakita niya na sino ba sila. Ibig sabihin, totoo sila na mga kapatid ni Jesus Christ. Kaya yung assumption dito, kita natin, ni Assumption of Mary, si Pope Pius VII, dinefine ito 1980 lang. The dogma referred that Mary's body was taken into heaven together with his soul and body. Sabi niya kanya. Kaya nga, ang tanong dito, wala siyang nasabi, revelation daw, na prophecy yun, na si Mary daw yun. Hindi si Mary yun. Yung chapter 12 na sinabi niya. At ito, sabing ganon, walang talagang biblical reference na si Mary inakyat ni Jesus Christ. Kaya kung papansinin natin dito, na mahal yung kanyang rito, sabi rito sa Luke 1:28, sabi ko, meron ka ba mababasa na full of grace? Ay nako, invento po yun ng Catholic Walang full of grace sa Luke chapter 1 verse Luke chapter 1 verse 28. Ganito ang sinabi sa Luke chapter 1 verse 28, Okay? Sabi dito sa Bible, and the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. So nakasulat dito, highly favored. Hindi yung full of grace. Kaya yun, isinama nila yun sa rosary. Hail Mary, full of grace. Yung tipo full of grace yun ay additional lang nila. Kaya hindi alam ito ni Kawawa naman ito si minsan Marian Devote pa naman laging binabanggit niya yung salitang yun Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Hindi naman pala full of grace ang nakasulat sa Bible. Inimbento lang pala yon yung full of grace.
Kaya makita natin dito, maraming invention. Dito si na hindi niya talaga nauunawaan yung mga sinasabi na dogma. Kaya nga sabi ko, itong Marian na ito, kung titignan natin, ay mga dogma ito without basis sa Bible. At yung mga nilagay nilang basis of the Bible, mahihina yun, it cannot stand. Sabi ko nga, na any dogma o any doctrine cannot stand alone na iisa lang talata. Kailangan kumpletong-kumpleto yung talata para maniwala tayo na totoo yun. Ang binigay niya mga talata, iisa lang Yan. Saan ba nakuha yan para magano yan? Mga apparition. Kaya ito mga apparition, na tinitingnan nila, inaccept nila ito. Apparition, wala sa Biblia. Pero tinatanggap nila itong apparition. Kaya nga dito makikita natin na nagkakaroon sila ng repetitive prayer about yung tinatawag na rosary sapagkat nag-start ito Mary Mother of God, na-develop ito sa Immaculate Conception, Mary sa without sin, na-develop ito sa Assumption of Mary, pagkat si Mary, na-develop ito hanggang sa Queen of Heaven. Hanggang doon sa kaya si Mary sa Queen of Heaven kasi na-elevate na siya from being human into yung tinatawag na being goddess. Kaya maraming mga Katoliko, hindi nila alam yung doktrina talagang ito, nananalangin na sila kay Mary. Billions of people are praying now for Mary. Nakala nila naririnig ni Mary at kayang sagutin ni Mary at kayang gumawa ni Mary na i-deliver sa kanila yung kanilang hinihingi ng mga tulong. Kasi doon na pumupunta yung mga Catholic doon na sila nananalangin. Kaya nga nakakalungkot sapagkat si Mary, she was already elevated as the Queen of Heaven, mananalangin na sa kanya, diretso na sa kanya. Ang panalangin hindi na diretso sa Diyos. The real prayer, the object of real prayer is directed to God alone through Jesus Christ. Sa ngayon, sabi nila intercessor lang daw si Mary, pero ang totoo hindi tumatayong intercessor lang Hindi tumatayong mediatrix. Tumatayo siya na pwede kang humingi sa kanya, pwede siya magbigay. Ibig sabihin kung ganito si Mary, ay meron na siyang omnipower, omnipotent, omnipresent, omniscient, all powerful, all presence at all, sabing ganon, knowing. Na yun ay attributes lang ng God. Ngayon, ang mga attributes na yun, na kay Mary na. Kasi he was elevated from being human, a servant of God, into Queen of Heaven, na tagakasama na yung deity at saka equality. Time. Okay, dyan po nagtatapos ang pangalawang presentation po ng negative. Hindi po matatapos ang ating pangalawang round kung wala pong cross-examination. So, bibigyan po natin ng 7 minuto ang atin pong affirmative para i-cross-examine po ang rebuttal ng atin pong negative. Ready na ba? Bro Denmar? Yes, ready na po. Okay. Sa uulitin, remind po ng moderator, kailangan patapusin po ang tanong. Pagkatapos ng tanong, automatic pong umaandar po ang 20 seconds. Time start, 7 minutes for the affirmative. Okay po. Okay na po, moderator? Okay. Wait lang. So, ulitin natin, Okay, time start, 7 minutes. Okay po. Pastor Rosendo, may tanong po ako. Ano po ang Greek nitong sinasabi ninyong highly favored? Sabi ko, hindi tayo hindi tayo Greek scholar. Siguro hindi ka rin naman marunong magsalita at saka umanawa ng Greek. Kaya hindi natin pagtataw. Ito lang English na translation ng mga scholar. Hindi tayo magkasundo. Next question. Sa Greek, hindi natin Next question. Moderator. Dito na lang Next tayo. question. Stop the time. 6 minutes and 22 seconds. Ano pa ang concern ng affirmative?
Ang tanong ko po, no, hindi yung sa magtatalo kami sa Bible Scholar. Tinatanong ko po siya kung alam niya yung Greek ng highly favored. Alam niya po ba o hindi? Yun po ang isasagot niya. Okay, noted. Meron bang Sabi counter objection ng negative? Sige. Oo, nagtanong siya, sinasagot ko naman siya, na, at ayaw niya lang ng sagot ko. Sana accept niya yung sagot kung ano sinasagot ng kanyang ano. Pwede ko naman di sagutin yan. Pwede ko na i-pass yan eh. Okay? Okay, noted. O, sige, pass. So, moderator's decision. Pastor Rosendo, without explaining, kung ayaw mong sagutin, sabihin mo na lang pass. Wala nang paliwanag. Noted? Okay. Resume the time, Noted. 6 minutes and 22 seconds. So, Mr. Affirmative, start now. Yes po. Okay. Pastor Rosendo, tanong ko ulit kasi nabanggit nyo na naman na si Maria ay goddess. Saan po sa church documents, official church magisterial documents ng Simbahang Katolika, mababasa yung sinasabi nyo goddess, si Maria? Wala yan sa CCC. Kaya nga ang sabi ko, katulad ng mga Catholic members sa ngayon na Katoliko, ginagawa nilang goddess na si Mary. Doon sila humihingi ng kailangan nila, yun ang pag-asa nila, no? At doon sila lumalapit. Next question. At, sa Next lahat ng question. pangailangan nila. Next question. Okay. Next question ko po, Pastor Rosendo. Pastor Rosendo, ang tanong ko po, no, ano ang pagkakaintindi nyo sa Greek word na adelphos? Okay, sabi ko nga, hindi tayo na parehong Greek scholar. Moderator's Yung time. translation na lang sa Biblia. Moderator's na mga time. doon tayo. Stop the time. Dahil hindi Stop naman the time. tayo. Okay? Stop the time. Stop the time. Moderator's time. So, Pastor Rosendo, second warning. Ang atin pong rules, pag wala pong, kung ayaw nyo pong sagutin, pass. Never explain. So, dahil nagpaliwanag ka, bibigyan kita ng 2 warning. Isa na lang para mabawasan na ang iyong oras. So, 5 minutes and 14 seconds. Mr. Affirmative, resume Okay the po. question. Resume the time. Start. Okay, Pastor Rosendo, ang tanong ko po ay ganito. Ito po ba ang Mother of God? No? Ito po ba ay biblical o hindi? Dahil si Kristo po ay Diyos at batay sa inyo, nung siya'y nagkatawang tao, siya ay Diyos. Biblical po ba o hindi? Hindi. Ang biblical, Mary is mother of Jesus Christ in flesh. Yun ang biblical. Next Okay. question. Okay po. Okay. Next question ko, nung bumaba o nagkatawang tao si Kristo sa sinapupunan ni Santa Maria, siya ba ay bumaba na Diyos galing sa langit? O hindi? Oo, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya lang, nung dinala yan ni Mary, hindi niya may dadala yung pagka-Diyos. Ang madadala niya yung pagkatao. Kaya lang, si Jesus Christ nga ay Diyos. Ibig sabihin kasi, kung nadala niya yung Diyos, siya rin ay Diyos. Next Siya ay Mother question. of God. Ganun ang mangyayari na unawa. Next question. Okay, next question ko, Pastor Rosendo. Dito po sa Perpetual Virginity, may nabasa po ba kayo na si San Jose at si Santa Maria ay nagsiping pagkatapos ipakanak si Kristo? Meron po ba? Wala? Meron. Nasa Matthew chapter 1 yan yata. No? Meron. Next Ngayon, question. kung ang tanong ko po, no? Kung meron ka pong nabasang talata, saang talata po yan? Dito sa Matthew chapter 1:25, ang sabi rito, then Joseph being raised from the sleep, did as the angel of the Lord had bidden him and took unto him his wife. 25, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Next Jesus. question.
Ibig sabihin, Next the question. word you, tsaka till, Next question. yun, Okay, next. nagkaroon pa sila ng anak. Okay, next question ko po, Pastor Rosendo. Okay, next question ko po, Pastor Rosendo, no? Diyan po sa talatang yan, nabasa niyo po ba na nagsiping silang dalawa? Oo o hindi? Yung word na nagsiping, wala. Pero kung aanoy mo to, yung diwa nila, dahil sila'y mag-asawa, matagal pa sila nagsama, kaya nagkaroon pa sila ng mga anak. Nabinasa ko na kanina, mga half-brother ni Jesus Christ. Next question. Okay. Ngayon, next question ko po, no, puntahan natin yung nire-rebat nyo sa Revelation 12. Yung Revelation 12 po ba, Pastor Rosendo, sino po yung babae dyan? Revelation 12 kasi prophecy yan no? Sabi ng Bible, no prophecy is a private interpretation, but Holy Man of God was moved by the power of the Holy Spirit. Since that this is prophecy, manghuhula lang tayo. Pero dito, ang babae dito, nasabi na may son. Next question. Israel Next yan. question. Hindi yan si, hindi si Mary. Next Ang sabi question. niyo po, Pastor Rosendo, ang sabi niyo po, Pastor Rosendo, kanina, kapag private revelation ay manghuhula po tayo. Sa Biblia po ba, bawal manghula? Oo o hindi? Bawal tayo magbigay ng hula. Pwede lang tayo mag-assumption o mag-observe. Pero pag pinulaan mo na, you will be a false prophet. What are false prophet? False prophet are those, sabing ganon, na what they said should Next come question. to pass. Pag Okay, hindi next lang sa'yo, question. hindi nangyari, false prophet ka. Okay. Okay, next question ko po, no? So, ibig sabihin, hindi kayo nanguhula. So, inaamin nyo ba na kayo ay nag-a-assume gaya nung inyong sinasabi? Tama. Hindi hula ito. Ito ay observation lang. Na maari, sabi ko nga, hindi ito si Mary kundi Israel yan. Pag pinag-uusapan natin ang buong Revelation. Yan, observation lang yun. Hindi So, kayo hula. kayo po, question. Pastor Rosendo, ay nag-a-assume ng interpretation dyan sa Revelation 12. Oo o hindi? Kung assumption ang sinabi mo, ang sinabi ko ay observation. Obserba lang ako na tinitingnan natin ano ba ibig sabihin itong talatang ito. Kasi pag sinabi natin, hinula na natin, di na natin mababawi yan. Time. Pag hindi nangyari yun, Time. false prophet ang labas. Time. Okay, dyan po nagtatapos ang ating pong pangalawang round. So talagang mainit na, no? Okay, bago natin magpatuloy sa tigli 5 minuto na mauuna ang, of course, ayon sa rules, ang laging mauna po ay ang negative side sa kanya pong conclusion. Pero before that, tungo po tayo sa atin pong admin. Meron po bang mga comment, shout out dyan? Sino ang mga nandyan? Kung iilan ba? Ano po ang reaction nila basin po sa ating debate? Hi guys, there's a lot of Debaters Convention on Facebook where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you. Hi guys, there's a lot to debate. Please do follow Debaters Convention on Facebook where you can watch different videos from debaters and learn from them.
debaters and learn from them. Thank you. Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you. Hi guys, Abangan po nila yung Okay, debate maraming Debaters Convention. ni Juan Fernando and Jose Maya mamaya pagkatapos nito. Thank you. Okay, hindi na natin patatagalin dahil meron pang pangalawang debate at ako po ang inyong moderator ay sasalang naman sa debate itong pagkasunod ditong debating ito. So, hindi na natin patatagalin dahil ang oras ay umaandar. So, dako po tayo sa conclusion. Of course, mauna po ang atin pong negative. Ready na ba, Mr. Where you can watch Pastor Rosindo? debaters and learn from them. Thank you. Ready? 5 minutes para sa'yo. Okay, wait lang ha. Wait lang pala. Hindi pala naka-ready to. Wait lang. Where is my 5 minutes? Wala atang 5 minutes yung ano ko. Ito. Yan. Okay, pag nagsalita na kayo, Pastor, start the time. 5 minutes. Hi guys, to those who love to debate, Okay, thank you, Shem. At salamat, kayo. At dito, makita natin yung aming pinagtalunan ay yung fourth Marian doctrine, dogma, are biblical. At pinatunayan ko na yung Marian doctrine ay hindi biblical. Bakit? Sapagkat unang-una ang dogma, kumakatawan nito, sabing gano'n, a teaching which is accepted to be true without biblical basis. Kaya nga dito, wala siya napakita na gano'ng biblical basis. Kulang naman niya biblical verses sa Bible. Hindi rin siya nagbabasa ng Bible. Puro siya CCC, puro Catholic, ay may bias yon. Kaya ang pinag-uusapan natin, biblical, ibig sabihin hindi kasama talaga RCC Lord. Biblical Ba't makakasama ang RCC kung pinag-uusapan natin biblical? CCC, papasok yon. Kaya pinakita ko rito, yung Mary Mother of God, Immaculate Conception, Perpetual Virginity, Ascension of Mary, there is no biblical verses na naitalunan. At they were rejected. Inamin niya naman ito for centuries. Sabi ko man gano'n, na yung dalawa, 4th century pa, at yung dalawa dito ay 18th and 19th century. Ibig sabihin, hindi talaga tinuro ito ng mga apostol noong 1st century. Kasi malayo ang gap Kaya nga nung nagtalo-talo dito ang mga mga apologies nung time na yon, mga fathers, church fathers, saka po, hindi nila in-accept yun, nagkagulo sila. At through history, meron pa bloodletting So magulo. So kaya ngayon, hanggang ngayon, hindi pa ito maliwanag kasi kulang nga ng biblical basis. Ang ginawa dito kasi kung si Mary, dahil si Jesus Christ ay God, ay inelevate na si Mary as Mother of God. Doon nagsimula ang problema. So since si Mary, Mother of God, kailangan wala siyang kasalanan. Kaya na-discover nila rin yung Immaculate Conception. Na Mary, sabi, is conceived without sin. So, since na Mary is a Mother of God, kailangan may perpetual virginity siya. Kaya wala siyang anak. Pagkatapos kay Jose, and it's still a dogma, Kahit na meron sinasabi mga kapatid at anak, pero dito sinabi perpetual virginity pa rin, which is not biblical. Nagbase nga ako, 2 teksto binasa ko rito Ganon din,
Siyempre, Mother of God siya, kailangan umakyat siya sa langit. Kaya nagdogma ng Ascension of Mary. Pero 1,900 years bago lang nagkaroon ito ng ng dogma. Biro niyo yun? Hindi alam talaga ng mga early Christian ito, mga hanggang sa ngayon, napakaraming mga Catholic hindi alam talaga ang tungkol kay Mary. Basta alam lang nila, Mother of God siya, mananalangin sila, because Mary was elevated to be Queen of Heaven. Ito naging problema. Kaya millions now of the Catholic are praying to Mary. Imbis na sa God siya nagpe-pray directly, through Jesus Christ, many millions of prayer has been directed to Mary as goddess. Kaya naging parang goddess siya. Doon na humihingi sila ng tulong No? Ano man ang kailangan nila, Mary, sabing ganon, as the mother of health, doon na hihingi ng tulong, hindi na sa Diyos, hindi na kay Kristo. Doon na sila hihingi ng pagkain nila, pag may sakit, doon na rin sila hihingi ng kagalingan. Na parang si Mary, naririnig yung yung prayer. Kung naririnig, therefore, Mary is omniscience, Alam niya lahat na nangyari. Doon na iniisip nila na dumarating yung kasagutan, parang si Mary ay all-powerful, na kaya magpadala ng sagot. Ganon din, Si Mary, sabing ganon, all presence, ay pwede, yung apparition at saka nagpapakita siya sa iba-ibang mga lugar. Dito natin makikita na medyo may problema tayo dyan. Pagdating sa dogma, sabi ko nga ganon, ito ay nasa Catholic yun, di naman natin inaano we are not totally against them because they are a religious organization. They could do whatever na gawin nila ang dogma nila. But syempre, may mga tao na hindi mag-a-accept nito. Paliliwanag, katulad ko, ipapaliwanag natin, titingnan natin, susuriin natin kung ito ba'y biblical. Nalaman natin na itong for Marian doctrines is not biblical. Time. Walang biblical because Time that's po. dogma. Time. Maraming salamat, Pastor, sa iyong 5 minutong conclusion. Of course, bigay na rin natin kaagad ang 5 minuto sa affirmative. Bro Denmar, ready na ba kayo? Yes po, ready na po. Okay, time start. Okay po, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. At nagpapasalamat ako sa lahat na nakatutok sa debating ito. Pakisuyo lang, i-mute nyo yung mga mic po ninyo, para hindi tayo maabala. Ngayon po mga kapatid, ayaw pong sagutin ni Pastor Rosendo yung ating tinatanong sa kanya na Greek na Adelphos. Kasi yung Adelpho o Adelphos, mga kapatid, ay maraming definitions. Hindi lamang po literal na translation na kapatid, nabasa mo kapatid, kapatid na lahat. Even si Abraham at saka si Lot, nagtawagan na magkapatid pero sila ay magtiyuhin. Yan po, At binasa natin yung mga verses na yan kanina. And regarding diyan, sa having favored or highly favored, hindi niya rin sinagot kung ano ang Greek niyan. Tuturuan po kita ng Greek, Pastor Rosendo. Ang Greek po niyan ay kerito charitomene. Ang ibig po sabihin ng karito charitomene, from the word charito, grace, kaya po pag sinabi natin kerito charitomene, yan po ay full of grace, So mukhang hindi po nag-aral talaga ng biblical Greek ang ating kausap, Ako po ay nag-aral, at may certificate po ako ng biblical Greek and Hebrew na crash course po mula sa University of the Philippines. Ayan. So mga kapatid, tayo ay mag-uusap patungkol dito sa ating dogma, and aminado naman siya na walang mababasa any sa encyclicals or pontifical or any magisterial statements or even in the Catechism of the Catholic Church na si Maria ay Diyos or Goddess. But remember what the Catholic Catechism says in paragraph 971. And sabi nito, the Church rightly honors the Blessed Virgin Mary with special devotion. This very special devotion differs essentially from the adoration
which is to the incarnate Word and equally to the Father and to the Holy Spirit, and the greatly fosters the adoration. Tandaan po natin mga kapatid na ang salitang worship po or salitang worship ay mula po sa salitang dulya, hyperdulya, protodulya, at latria. Ang latria po ay pagsamba sa Diyos. Ang hyperdulya naman po ay patungkol sa mga santo, no? Respect sa mga santo, no? Including si Mama Mary, no? Pag sinabi naman nating dulya, no? Ito ay veneration. Okay? Ngayon, hindi yan maiintindihan ni pastor kasi wala siyang alam sa ancient language. Okay? So ngayon, mga kapatid, napatunayan naman natin, napaamin na natin kanina sa cross-examination. Actually, dapat tapos na yung debate kanina pang cross-examination kasi umamin naman na siya, mga kapatid, kanina. Sabi niya, si Jesus daw ay Diyos, no? At nung siya ay magkatawang tao, ay siya ay Diyos pa rin. So, pwede natin tawag si Maria na Mother of God. No? May kakayahan din si Kristo na iligtas ang kanyang ina mula sa kasalanan. Siya ay naligtas na by grace. No? Kaya nga siya ay full of grace. Ephesians chapter 2 verse 8. So, siya ay immaculate. No? Saved from the penalty of sin. No? And then, siya ay iniakyat ng ating Panginoon Kristo sa langit. No? May kakayahan ng ating Panginoon na iakyat siya sa langit. No, inamin naman yan ni Pastor Rosendo kanina. And pagdating sa perpetual virginity, mga kapatid, no, wala siyang nabasa na nagsiping si Maria at si Jose. Puro assumption lang, no? So sa makatuwid, mga kapatid, assumption, fallacy, yan ang ginagawa ni Pastor. Unang-una, sabi niya, no, itinatakwil rin namin si Jesus kundi si Maria na. Mali. No, kaya nga meron kaming kasabihan, to Jesus through Mary. According to John chapter 2, no, ang mga tao ay nag-intercede kay Maria, no, para magkaroon ng himala ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon pa rin ang gagawa ng himala, hihingin lang natin sa kanyang ina. Ito ang prototype ng kaharian ni David, kung saan ang ina ni Haring David o yung Queen Mother ang mag-intercede para sa mga tao. Yun lamang po ang aking conclusion at nawa naintindihan ninyo at nakinabang kayo sa debating ito. Maraming salamat po mga kapatid and Ave Maria! Okay, time. So, dyan po nagtatapos ang atin pong last part ng conclusion. Of course, sa ngalan po ng Debaters Convention, kami po ay nagpapasalamat sa atin pong dalawang magiting na debatista. Of course, maging sa atin pong platform, nais ko pong pasalamatan sila ni Brad Mordot. Of course, ang atin pong admin, Rasha Vista, Nihel Caminio, ang isa ating debatista pa si Brother Denmar, si Pastor Rosendo, of course, ang inyo pong lingkod, Brother Camacho, at Isra Ezekiel Bejerano. Ken Paulo, maraming salamat Bro Nas. At of course, sa atin pong kapatid, Brother Ferdinand Sustento, maraming salamat sa inyo. Maging dyan po sa live, sa mga sumusubaybay. Huwag kayong aalis dahil meron pong sunod-sunod na debate ngayon na magaganap. Of course, sa ngalan po ng Debaters Convention, meron po tayong dyan sa YouTube, paki-subscribe, paki-click, para umangat po ang atin pong page. So, hindi natin patatagalin, bigyan na po natin sila ng tigi-1 minutong. Ito'y pasasalamat, no? Lalagay ko po yung atin pong 1 minute para hindi po kukulang, hindi po susobra. And I hope sa 1 minuto ang inyong pong pagpapasalamat ay matapos po. Okay, siyempre, dahil una kanina ang negative, ngayon naman ang affirmative po ay unang magpapasalamat po. Brother Denmar? Yes po. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat una sa ating Panginoon na nagbigay ng karunungan sa atin ngayong gabi na nagbigay sa atin ng katotohanan na ito para maunawaan ninyo ang kanyang kalooban at lalo pang ninyong pagtitingin ng inyong pag-aaral sa Biblia sa pamamagitan ng pag-uusap na ito nawa nakinabang po kayong lahat, no?
So pinasasalamatan natin ng moderator, si Pastor Eric ng End Time, at pinasasalamatan din natin si Pastor Dindo na ikalawa nating nakausap, no? Yan, kasi pangalawa na namin pag-uusap ito. And then mga kapatid, meron po kaming grupo na Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, na meron po kami mga seminars, mga Bible study and catechism. Pwede nyo po katinan po yan, i-PM nyo lamang po ako para po kayo ay makasali. And also mga kapatid, meron tayong mga upcoming debates pa, no? So, yun lamang po, no? At abangan po ninyo ang mga announcement doon sa aking page at sa aking YouTube account na Brother Denmar Santiago MI. Paki-subscribe lamang po ninyo para po tayo ay magkaroon ng tawag dito. Pag nakaabot po tayo ng 1K ay babalik po tayo doon sa Tulay ng Kabataan Foundation Incorporated para po tayo ay magbigay sa kanila ng tulong, no? Kasi itong foundation na ito ay foundation ng mga batang lansangan sa Manila na nawawala, no? So, moderator, okay na po ako. Moderator? Nalaglag si... Mukhang nawala si moderator. Nalaglag. Opo. Bigyan kita ng 1 minuto, Pastor Dindo, para maayos natin. So, ayan, nandiyan na pala si Brother Hello? Eric. Wait lang. Ay, nawala yung wait lang. Of course, ilang seconds na yun, Bro Denmar? Mga nasa 5 seconds na Okay na po ako. Okay na po ako. Okay, okay na po ako. bigyan na lang natin kay Pastor Tindo ang 1 minuto. Pastor? Okay, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon at naitaas na naman natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa debating ito. At ang pasasalamat ay sa Kanya lamang. At ganun din, Lord, pasasalamat din, na nakita natin ang katyagaan ng mga general, na host nitong DevCon. Salamat sa inyo lahat. Ganun din, Lord. Dito po sa ating magandang lalaki, no? At masipag na si si Eric Dignos. Yan. At syempre pa sa ating katunggali dito po sa ating pananampalataya si Denmar, hindi lamang po pangalawa ang aming nagano na kami ng una tungkol sa sino ang born again. At kaya nga maboborn again na to si Denmar. Thank you. Okay, maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang atin pong debate sa ang kanila pong paksa ay kalimutan ko. Ang kanila pong paksa ay 4 na Marian. Pakiulit bro, nawala na yung kopya. 4 Marian Dogmas. 4 Marian Dogmas. Diyan po nagtatapos ang ating debate. Of course, hindi naman matapos to kung wala pong pagsasarado po ng ating admin, Bro Nas. Okay. Maraming salamat, no? So, sa mga nakikinig, so, abangan niyo po, kasunod na po agad, no? Up next, no? Brother Fernando, no? At sino ba yung kalaban niya, no? Sila po yung kasunod ngayon, no? Hintayin niyo po. So, muli, maya-maya lang po magbabalik ang Debaters Convention, no? Maraming salamat po. Abangan niyo po ngayon. God bless us all. Amen. Pwede ba Amen. pasahan yung link ng Timaya, bro? Ito Ayan. yung I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you!
Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll!